Good evening, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, worship heaven and earth, and the new heaven and earth, they're the Father, Son only. Because the Father, Son only is the God also. Same God, the Father and Son. False prophet, our Lord Jesus Christ declared the pure man, not is a messenger of God. Declared the our Lord Jesus Christ is man, is a pure man. False prophet is this. Ano to? Medyo nagkurap po yung yung video eh. O declared the our Lord Jesus Christ pure man is not messenger of God, is the false prophet. Because our Lord Jesus Christ, same God the Father, same glory, same honor, same the praise, our Lord Jesus Christ. Worship here in the whole world and then heaven, and then the new heaven and earth is also Father and Son to worship there, the new heaven and earth. Because Father, Son is same. Worship there is Father, Son also because o sila pa rin yung it is this, not a messenger of God. Pare ay hindi magwa sa is. At ginawa niya tayong kari ang mga sasor. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, no? Kasi yung karian nasa Panginoong Yesus pa rin. Nasa Panginoong Yesus pa yan yung karian kahit ibigay ng Panginoong Yesus yung karian sa Ama, sila pa rin ang hari doon, sila pa rin yung sasambahin. Kasi yung lahat ng bagay sa kanila mag-ama yun, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, no? Saka yung naghahari, yung Panginoong Yesus sa langit at lupa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Apokalipsis 11:15. At tumipip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit. At nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailanman. O magpakailan-kailanman yung paghahari ng Panginoong Yesus ng exist earth now is inheritance of our Lord Jesus Christ. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito rin sa may Pilipos 2:G. Siya yung sasambahin yung upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikalwalhati ng Diyos Ama. O yun o, sasambahin pa rin. Kaya yung pagluhod, pagsamba po yun, pagsamba sa Panginoong Yesus. Miski sa langit at bagong langit at lupa,
sila pa rin yung sasambahin doon, ganun po. Kasi magkakaroon po ng bagong langit ang lupa, yung pangako ng Panginoon. Even though to return about, hindi mo rin sinasamba yung Ama, sabi ng banal na kasulatan. Yung tagalangit nga sumasamba sa Panginoong Yesus yung mga tagalangit Kaya yung bagong langit at lupa ang Panginoong Yesus pa rin yung sasambahin doon. Bulang propeta po yung mga nagsasabi na binigyan ng kapangyarihan yung Panginoong Yesus. Dati niya nang tagla yung kapangyarihan na yun Nagkatawan tao lang siya Nagkatawan tao lang ang Panginoong Yesus At saka hindi mawawala yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus na yun. Kasi Espiritu siya ng Ama, hindi mawawala yun. Yung salita nga ng Diyos hindi mawawala di ba? Sabi ng Panginoong Yesus di ba? Heaven and earth passed away, but my word shall not pass away. Okay nyo? Hindi magwawakas nga yung salita niya Lalo na yung Espiritu pa ng Panginoong Yesus, yung kanyang kapangyarihan, hindi po magwawakas yun. Siya pa rin yung, pareho lang, kung paano ang pagsamba natin sa Ama, pag-glory natin, pagpupuri, ganun din yun. Kaya hindi po tao yun, bulaan po yung mga nagdideklara na ang Panginoong Yesus tao. Si Satanas nga nagpakataas, di ba? O tinapon sa langit pinalaya sa langit Pero ang Panginoong Yesus ipinantay niya yung sarili niya sa Ama, o di ba? Lalo pa siyang tinaas. Tinaas pa siya lalo ng Ama. Kasi Diyos po yung Panginoong Yesus, anak ng Ama po yun. Babasahin ko sa inyong muli. Upang papurihan ng lahat ang anak, gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak, ay hindi nagpupuri sa Ama na sa kanya ay Apokalipsis 5:7. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya o nakaluklok. At pagkakuha niya ng aklat sa ang 4 na nilang nabuhay at ang 24 na matanda ay nagpatira pa sa harapan ng latian at pagpapala. At ang bawat bagay na nilang nasa langit at nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga nasa mga ito, ay narinig kong nagsasabi, sa kanya nakaupo sa luklukan at sa kordero. O kita nyo nga, same glory, same praise, same honor, the Father and Son here, the birthdays, the Apokalipsis. O basahin ko sa inyo muli, tapos patuloy ko. Sa kanya nakaupo sa luklukan at sa kordero ang pagpapala at kapurihan, kalwalhatian at paghahari magpakailanman. At ang 4 nilang nabuhay ay nagsabi, siya nawa. Ang matatanda ay nagpatiri pa at nagsisamba. O kita nyo nga, pareho sila ng glory na sinasamba yung mag-ama rito sa langit, di ba? O yung nasa langit nung binasa ko sa inyo Parehas na sumasamba yung mga nasa langit. Parehas ng pagsamba nila sa Ama at saka anak. Dito po sa Apokalipsis 5, 7 hanggang 14 po. Parehas ang kanilang pagsamba sa Ama at saka sa anak. Kasi hindi papayag yung Ama na tao ka lang tapos pareho tayo ng glory at saka ng honor o ng power. Hindi papayag po yung Ama Satanas nga nagpakataas sa Diyos Itinapon sa langit, di ba? Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Kaya bulaan po yung mga mangangaral na ang Yesus nyo tao, mga bulag pong taga-akay yun. Kahit isoli kasi ng Panginoong Yesus yung paghahari, siya pa rin yung yung hari sa bagong langit at lupa. Ganun. Ito yung sabi rito, yung sa may isosoli yung paghahari, pero ang hari pa rin sa New Heaven, hindi rin dinidinig ng Diyos yun, yung mga yun. Yung mga nagsasabi, declare our Lord Jesus Christ is man, pure man, binigyan ng kapangyarihan. Taglay niya na nga yung kapangyarihan na yun, nakatawan tao lang siya
Nagpakababa lang, gano'n. Kasi hindi tinuturo po yun sa kanila nung nagkatawan tao, gano'n. Hindi tinuturo. Ibinabasa nila yung purong tao na lang kasi nga hindi binabasa yung nagkatawan tao na ganyang laman. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, no? Isosoli ito, no? Isosole, no? Sabi rito, no? Pero kahit isole, yung Panginoong Hesus pa rin yung hari sa bago ng langit at lupa. Yung kapangyarihan niya, hindi naman mawawala yun eh. Hindi maaalis po yun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Yung paboritong basahin ng mga mga bulaang propeta, ng mga bulag na taga-akay. Ito po sa unang Korinto 15:26 patuloy. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Tatapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay pinasuko ay maliwanag na itinangi ang nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung lahat ng mga bagay na pasuko na sa kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. O yun, yung paborito nilang basahin eh. Upang ang Diyos daw ay maging sa lahat at lahat. Eh yung lahat na nasa Diyos, sa Ama, kanya rin yun. Kahit niya isoli niya rin yun, sa Panginoong Hesus pa rin yun, yung kaharian ng langit at lupa. Ganun po, siya pa rin yung sasambahin doon, siya pa rin yung hari at langit at lupa. O isosole, di ba? Eh kahit isole, sila pa rin ang may-ari nun eh, yung mag-ama't anak eh. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa kanya pa rin yun. Ito, sa ano ha? Ito po sabi sa ano? Sa may 1. Kasi kahit isoli niya yung lahat ng mga bagay sa Ama, kanya pa rin yun. Kaya sila pa nga rin yung sinasamba sa New Heaven and Earth eh. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa may 1 Gs, sa 1:17 Gs, ang lahat ng mga bagay ay iyo. Ang lahat ng iyo ay akin. At ako'y lumalwalhati sa kanila. O kita nyo nga, kahit isoli ng Panginoong Yesus yung lahat ng mga bagay pasukuin sa Kanya, ay yung Kanya pa rin yun. Gaya rito sabi sa ano, sa may 1:16-15. At ang lahat ng mga bagay nasama ay akin, no? O Kanya rin yung nasama, kahit isoli niya yung lahat ng mga bagay sa Ama, Kanya pa rin yun eh. Kaya bulaan nyo mga ngaral nyo, yung Hesus nyo, purong tao, bulaan po yun. Maniwala kayo sa akin. Hindi po propeta ng Diyos yun. Ang ating Panginoong Hesus, no, siya pa rin yung sasambahin sa bagong langit ng lupa. Siya pa rin yun. Kasi magkakaroon po ng bagong langit at lupa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Meron kasing sanlibutang darating, o siya pa rin yung hari doon. Siya pa rin yung sasambahin doon. Ito sabi po sa banal na kasulatan dito. Magkakaroon po kasi ng bagong langit at lupa. Ito po sa Isaias po, sa Isaias. Panginoong Yesus na magkakaroon ng sanlibutang darating, yung bagong langit at lupa. Ito po sabi ni Pedro din. Sa Ikalawang Pedro 3:13. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. O magkakaroon kasi ng bagong langit at lupa eh. Yun yung ang Panginoong Hesus pa rin ang maghahari doon sa bagong langit at lupa. Sila pa rin ang sasambahin doon sa bagong langit at lupa. Ito po rin kasi yung pangako ng Panginoong Yesus sa kanila magkakaroon ng bagong langit at lupa dito po sa yung sanlibutang darating. Ito po sa Lucas. Dito po sa Lucas. Sa Lucas 18. Magkakaroon kasi ng
bagong higit sa panahong ito. At sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. O yung sanlibutang darating, yun po yung new heaven and earth na paghaharian din ng Panginoong Yesus. Ganun po. Bula mangaral po yun. Yung Jesus mo tao, bulaan po yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung Panginoon, Diyos po yun. Sabi sa banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Yung Panginoon Diyos. Yung ating Panginoong Yesus Diyos yun eh. Sabi rito. Kaya nga sabi rito, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Dito po sa mga awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. O sino ba yung Panginoon? Yung mag-ama, di ba? O sila yung Panginoon. Sabi nga, nagsisigi kayo ng hari. Ang hari natin, yung Panginoong Isus, Diyos yun eh. Siya naman yung hari, yung Panginoong Diyos eh. Ito sabi rin sa banal na kasulatan. Yung hari, Diyos po yun. Siya nga yung hari ng Israel, hari ng mga hari nga, di ba? Sabi sa Apokalipsis, yung Panginoong Yesus. Okay, maniniwalang tao, dadaling kayo sa hukay ng mga bulag ng taga-akay. Basta yung Panginoon, Diyos yun. Sabi nga, mapalad ang bansa na Diyos ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon natin? Isa lang, si Yesu Cristo, Panginoong Yesus. Pero pagdating sa bagong langit at lupa, hindi na yung Panginoong Yesus yung sasordote ron. Yung mga naligtas na, ganun po. Parang ganun din tong sana saan eh. Kumbaga past tense na yung past tense na yung nasa unang Korinto. Ganun po, past tense na po yun. Yung sa unang Korinto 15:26, 28, past tense na po yun. Kasi sa bagong langit at lupa yung Panginoong Yesus na po yung sasambahin din dun eh. Hindi naman din, sila pa rin po yung hari dun eh. Yun yung sinasabing future perfect progressive. O yun po, sila pa rin yung sasambahin dun eh. Dito sa Ang ating Panginoong Yesus, no? Saserdote siya, pero yung pagkasaserdote niya, mawawala na yon sa new heaven and earth. Kasi sila na yung sasambahin doon yung ating Panginoong Yesus pa rin, yung mag-ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ang ating Panginoong Yesus, saserdote siya Saserdote siyang hindi mapapalitan. O parang ganun din yung nasa Korinto, yung isosooli yung kaharian sa Ama. Tapos sa New Heaven and Earth, sila rin pala ang harit sasambahin yung mag-ama din yung. Parang ganito po yan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa Hebreo 7, yung mga naligtas na. Ganon din yung paghahari. Kahit isoli ng Panginoong Yesus yung lahat ng mga bagay, sa New Heaven and Earth, worship there and then King there and the God, New Heaven and Earth is Father, Son also. O kaya hindi po tao yun, bulaan po yung mga ngaral nyo. Pwede ba yung maghahari sa langit at lupa tao, tapos sa New Heaven and Earth, tao pa rin? Hindi pwede yun. Diyos yung ating Panginoong Yesus, pinanganak po yun ng Ama sa kanyang sariling espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi sa bagong langit at lupa hindi na sasordote ang Panginoong Yesus Sila na yung sasambahin doon, yung Panginoong Yesus po. Siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ito po, kasi yung wala na yung langit at lupa, no? Iba na yung sasordote sa bagong langit at lupa, yung mga naligtas na. Yung pagkasasordote ng Panginoong Yesus natin, wala na po yun. Sabi sa Hebreo, di ba? Siya may pagkasasordote hindi mapapalitan. O mapapalitan din pa pala siya pagka yung nagkaroon na ng heaven and earth.
new heaven and earth. Ang sacerdote na doon, yung mga naligtas na. Ang sasambahin doon sa new heaven and earth, yung Panginoong Hesus pa rin. Siya pa rin yung dito. Kaya yung nasa Corinto, ano lang yun, isusole, pero sila pa rin yung hari. Gaya rin sa Hebreo, sacerdote siyang di mapapalitan, di ba? O mapapalitan din pala. Ang sacerdote na sa new heaven and earth, yung mga naligtas na, ganun po, hindi na yung Panginoong Hesus. Ganun, no? O, sila pa rin yung maghahari dito, yung Ama, saka yung Panginoong Hesus. Sabi rito sa Apokalipsis 26. Kaya sa new heaven and earth, sila pa rin yung hari doon, yung mag-ama pa rin po yung sinasamba. O, yun yung future, perfect, progressive. In the verse of the Corinthians 15, 27, 28 is the past na yun. Pastor na po yun, yung hindi na po yun exist doon. Kasi meron ng new heaven and earth eh. Past tense na po yun, yung nasa unang Korintong isosole. Sa unang Korinto 15, 27, 28. Past tense na po yun. Kasi dito sa new heaven and earth, ano na po to, yung future, perfect, progressive. O sila pa rin yung sinasamba ng mga tao rito, yung mga naligtas eh. Ang sacerdote rito, hindi na yung Panginoong Yesus, kundi yung mga naligtas na. Ganun po. Hindi na siya sacerdote. Yung sacerdote, yung mga naligtas. O basahin ko sa inyo muli rito. Kasi wala na yung pure, perfect, progressive. Ganun. Sila pa rin yung sinasamba sa new heaven and earth. Dito sa bagong langit at lupa. Ito po sa Apokalipsis. Dito po sa Apokalipsis 22. Dito po sa Apokalipsis 22:9. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. At pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa iba't ibang bunga na mamumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa at hindi na magkakaroon ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ang kordero ay naroon. Kita nyo nga yung luklukan ng hari, dalawa sila, yung mag-ama sa new heaven and earth. At siya paglilingkuran, kaya yung sacerdote nga siyang di mapapalitan no? Pero sabi rin sa Hebreo. Pero mapapalitan din pala siyang pagkasacerdote, kasi ang sacerdote pala sa new heaven and earth is the people that saved. Ganun po yung mga naligtas. Ganun po, andun po yung luklukan ng Diyos sa na mag-ama. Sila po rin yung hari doon sa new heaven and earth. Kaya nga sabi, di ba, paglilingkuran siya ng mga alipin. O yung mga alipin, yung mga naligtas po yun. Lahat naman tayo alipin ng Diyos, di ba? Ganun po. Sabi nga, anadaigni naman, ay naging alipin naman niyaon. Sabi nga nun tayo alipin tayo lahat ng Diyos eh. Paglilikuran natin po yung mag-ama doon, nandun pa rin yung kanyang luklukan. Ganun po. Kaya dideklara niya na taong Panginoong Yesus susulit. Hindi na naiintindihan yung Biblia, kaya hindi po sugo ng Diyos yun. Mga bulag pong taga-aka yun. God bless po. Our topic for tonight is done. The worship, the here, heaven and earth, and new heaven and earth is Father, Son also, because the new heaven and earth, worship there is Father, Son also. Sila pa rin po yung sasambahin doon sa new heaven and earth. Ganun po. God bless po. Thank you for joining this, for watching this about the discussion, the Holy Scripture from God. God bless po. Thank you for joining this, for watching this. God bless to all. Be careful to everyone.